Solo Level ang Season 2. Like and subscribe, baka naman. Tulog ka pa ba kuya? Bungad na nga ng kapatid ni Jinwoo, at baka nakakalimutan daw ng ating bida na may meeting pa siya sa teacher niya. Bagamat natarante ito noong una ay agad naman itong nakapunta with matching formal attire pa nga na lubos kinagulat ng kanyang kapatid, dahil grabe na nga raw ang pinagbago ng itsura nito kumpara dati. Ano pa nga ba at agaw pansin ito sa mga dalagita ng nasabing eskwelahan kaya naman biniro ni Jin-a kung gusto niya raw bang marieto sa mga dalaga. Ayun nga at natuloy na ang meeting ni Jinwoo sa teacher ni Jin-a, na sinabing pambihira raw ang exam results ng kanyang kapatid at magandang role model sa ibang estudyante na lubos nilang kinatutuwa. Dito na nga biglang singit ng pakiusap ang teacher at kung pwedeng makausap daw niya ang kaklase ni Jin-a na isang aspiring hunter rin, at mapabalik sa pag-aaral. Siyang tunay nga ay anabangan ito ng ating bida, lubos kinagulat naman ito ng dalaga nang malaman na kapatid siya ni Jin-a, na agad na pagtantong nandirito ang binata para pilitin siyang bumalik sa eskwelahan at siguradong utos daw ng kanilang teacher. Binara naman ito agad ni Jinwoo at sinabing isa lamang itong i-rank, na bagamat tiba-tiba last time sa naging kontrata nila ay walang patutunguhan sa hinaharap pagdating sa kakarampot na kita ng mga i-rank hunters. O bakit, i-rank ka din naman pamemelo sopo na nga ng dalaga hanggang sasabihin ni Jinwoo na hindi naman daw siya nandito para pigilan o pabalaikan sa eskwelahan ang dalaga. Samantala, dumating naman na sa Korea ang S-rank hunter na si Hwang Dong-soo, na lubos ang panggigigil at hangad lamang na mahanap sila Jinwoo, para maipagiganti ang kanyang kapatid, at huwag na huwag daw siyang mapigil-pigilan ng mga taga-Hunter Association, pagbabanta na nga nito. Samantala, isinama na nga ni Jinwoo ang dalaga sa isang C-rank gate para training kuno, na ipinakiusap nito kila Manager An na siyang agad pumayag naman. Dito na nga sumingit ang isang lalaki na nagngangalang Kim Chul, isang A-rank tank, na tila galit at simulan ng araw nila ang raid huwag puro doldalan. Paliwanag naman nila Manager An na ito ang magiging team leader ng kanilang strike team, bilang parte ng magiging training para sa mga baguhan at batang hunters. Nang malaman nga raw nito na sasama sila Jinwoo ay ganito na ang asta nito kanina pa kaya pagpasensyahan na nga lang daw ng ating bida. Ayun nga at pabulong-bulong na ang tank hunter na dagdag kargo niya pa raw ang pagbibabysit sa mga i-rank hunter. Paliwanag naman ni Manager An na sumatotal 10 silang bubuo sa strike team, isang A-rank, 5 B-ranks, 2 C-ranks, at 2 E-ranks. Nabahala naman si Jinwoo at mukhang mas ginanahan tuloy ang dalaga at ganito ba naman mga bigatin ang makakasama sa raid, taliwas sa nais niyang panghinaan ito ng loob sa panganib na dala ng pagiging hunter at bumalik na lamang sa pagiging estudyante. Bago sila pumasok ay humabol pa nga ng bulong itong si Mr. Hyun, at limitahan nga lang daw ng ating bida ang partisipasyon sa nasabing training nang mabigyan chance ang mga baguhang hunters ng kanilang guild. Oo naman agad si Jinwoo ngunit biglang natigilan ng makapasok na sa gate ng dungeon, at tila may mali raw. Walang ano-ano'y bigla na nga lang nagbago ang kulay ng nasabing gate, at unang instinct nga ng ating bida ay lumabas sa nasabing lagusan ngunit sa kasamaang palad ay huli na ang lahat at sinabihan na lamang ang mga nasa labas na humingi ng tulong sa lalong madaling panahon. Agad na nga itong nakarating sa guildmaster na lubos ang pagkagulat at panom naging red gate daw ang C-rank gate na kanilang natagpuan. Samantala, napagtanto naman ng lahat na red gate nga ang kanilang napuntahan, na ayon kay Jinwoo ay di tulad ng mga normal na gate, dahil wala itong labasan, at di makakaalis ang sinumang nasa loob hanggat di natatalo ang boss ng nasabing dungeon, o kaya naman magkaroon ng dungeon break. Dagdag pa rito na wala raw magagawang tulong ang mga tagalabas, at ang pinakamasamang balita pa, ay mas malakas daw ang halimaw na laman ng nasabing dungeon. Walang ano-ano'y bigla na nga lang may pamana sa kanila, na nagpabagsak sa isang kasamahan nila, habang naharang naman ni Jinwoo ang isa sa mga ito. Ito raw ay mga ice elves, mga malulupit na halimaw na mas angkop tawaging demons o kung tawagin daw ay ice slayers. Bumoses na nga itong si Kim Chul bilang kanilang leader, at nagbabala na since isa itong red gate, ay marahil B-rank pataas ang makakaharap nilang mga halimaw, kaya aasahan niya raw na sumunod ang lahat sa kanya bilang pinakamates na hunter. Nagulat naman si Jinwoo nang sabihin ng tank hunter na hahatiin niya ang grupo sa dalawa, nang mas mapataas daw ang survival rate nila sa nasabing dungeon. Dito na nga nito inihiwalay ang mga C-rank at sila Jinwoo na mga E-rank sa grupo nila. Ang isang araw-ngaraw na pamamalagi nila sa Red Gate ay katumbas ng 1 oras sa labas,
Kung matalo man nila ang boss o magkaroon ng dungeon break ay siguradong aabutin daw sila ng mga buwan. Masyadong araw itong matagal para isama ang mga pabigat na katulad nila. Sikapin nga lang daw nilang mabuhay hanggang sa matalo nila ang boss, at sigurado raw makakauwi silang lahat. Matapos mag-speech ng Bobo ay nagpaalam naman ang isa sa mga high-rank hunter na babae na kung pwede sa kabila na lamang siya sumama. Pumayag naman ang walang hiya nilang leader na iniisip na nababaliw na raw ang babae at lumipat sa mahihina. Siguro hindi kay rank, pagbulong na nga ng babae sa ating bida, at ito nga lang daw ang nakapansin ng pana kanina ng mga Ice Elves. Deadma nga lang dito si Jinwoo habang nagpaalam naman na ang bida-bidang leader nila at tinuro ang kanilang babaybayang daan, at good luck nga raw sa kanila. Sa paglalakbay ng mga bobo ay nakakita na nga ang mga ito ng mga marka na gawa ng mga ice bears, siyang tunay nga di nagtagal ay nagsilutangan ang mga ice bears mula sa Gedli, na siya nang agad umatake. Basic hinarang naman ito ni Kim Chul gamit ang kanyang kalasag sabay binanatan ng kanyang palakol na siya nang pumatay sa isa sa mga ito. Samantala, nabahala naman si Ate B-Rank at napansin ang mga marka ng ice bears, marahil teritoryo daw ito ng mga ito kaya mas mabuting umatras na sila bago pa mahuli ang lahat. Kinontra naman ito ni Jinwoo at sinabing yun nga raw dapat ang dahilan para magpatuloy sila. Dahil since teritoryo ito ng mga ice bears ay wala silang ibang iisipin sa loob ng kagubatan kundi ang mga nasabing oso, kaysa naman daw sa mga ice elves na siguradong mas problema at matatalino. Agad napaisip naman ang babae at napagtantong tama ang ating bida, habang si Jinwoo naman ay mas inisip ang lamig ng lugar, kaya naman binuksan ang kanyang inventory at binigyan silang lahat ng jacket. Lubos kinagulat na nga ito ng lahat at maging sa high-rank hunters ay bibihira ang ganitong skill. Sabay napatanong si Song Yi kung sino raw ba talaga ang ating bida. Huwag na nga raw madaming tanong ang dalaga basta siya raw bahala dito since siya ang nagdala sa kanya. Ganoon din sa inyong dalawa, walang makulit at magtatanong, ika na nga niya sa dalawa, hanggang sa bigla na lamang may lumutang na dambuhalang oso na siya nang ang hinarap ni Jinwoo. Samantala, sa labas naman ng gate ay namamroblema ang mga hunters, pati na ang guildmaster sa kaligtasan ng lahat na nasa loob na siyang agad rumesponde. Ipinabatid naman ni Manager Ann na mayroon pang ibang pumasok sa loob, ang E-rank hunter na si Jinwoo, na suspetsa niya raw ay nag-reawaken na hunter. Nakumpirma mo ba yan? Tanong na nga ng kanilang guildmaster. Di naman makasagot si Manager Ann na lubos kinabahala ng guildmaster. Mas kinabahala na nga nito nang makita ang pagdating ng S-rank hunter na si Hwang Dong-soo, at ano raw ang ginagawa nito rito at labas na raw ito sa jurisdiction ng Amerika. Jurisdiction mong utot mo, ribat na nga ni Hwang Dong-soo at tinanong kung ano raw ang ginagawa ng isang basurang E-rank hunter sa gate na pagmamay-ari ng White Tiger Guild. Di naman nakaimik ang guildmaster dahil maging siya ay ngayon palang narinig ang pangalan ni Jinwoo mula kay Manager Ann, habang nabuisit naman si Hwang Dong-soo at ngayon pa raw talaga napunta sa Red Gate ang ating bida na dinayo niya pa raw dito sa Korea. Samantala, taliwas sa pag-aalala ng mga nasa labas ay safe nga itong mga low-rank hunters sa tabi ng ating bida, na basic pinatumba lamang ang mga ice bears. Abat sarap buhay na nga ang mga naging kasama ni Jinwoo na ginawa pang foods ang mga karne ng oso, habang itong bida naman natin ay nagpatuloy sa pagsupil ng mga ice bears gamit ang kanyang mga shadow army, matinding labanan na nga ang naganap sa pagitan ng dalawang panig, habang itong si Jinwoo naman ay nasa Gedli lamang at pinagmamasdan ang kayang gawin ng kanyang shadow army at bawas nito sa mana niya. Walang ano-ano'y bigla nang lumutang ang leader ng mga ice bears, bagamat natalo na nila ang mga alagad nito ay ibang usapan na nga ang pinamalas na lakas ng nasabing leader. Na siya nang tumalo at umubos sa mga shadow army ni Jinwoo, kasabay ang kanyang mana kaya di niya na magawang isummon ulit ang mga ito. Si Igris na nga lang ang natira, na siyang solong humarap sa nasabing kalaban. Pasikat na nga ito sa bossing niya at binanat-banatan ang dambuhalang halimaw, na siya namang nagpawaw kay Jinwoo, at good job nga raw dito kay Igris. Samantala, napala na nga ng bobo nilang leader ang hinahanap nito, at sa minalas-malas ng mga hayop ay nakaharap ang mga ice elves, na siya nang umubos sa mga kasamahan nito, habang siya ayon na patakbo hinahanap si mama niya. Pakurat na nga lang lods ng like at subscribe kung buwisit ka rin sa lalaking yan hihi, salamat. Arise, banggit na nga ni Jinwoo sa harap ng mga napatay niyang ice bears, na siyang panibagong dagdag sa kanyang shadow army na nagpangiti na nga sa ating bida. Samantala, 3 oras naman na ang nakalipas mula noong napasok sila Jinwoo sa loob ng Red Gate,
nakatumbas ng 3 araw sa oras nila Jinwoo sa loob ng gate. Kinabwisit na nga ito ni Hwang Dong-soo at sayang nga lang daw ang pagpunta niya rito, at siguradong patay na raw ang mga nasabing hunter sa loob ng gate. Tsaka teka nga lang, ano ba ginagawa nung babong yun sa strike team nyo? Mukhang di naman ito miyembro ng White Tiger Guild, pasaring na nga nito sa kanila. Ayon naman kay Manager An ay kakilala nga raw niya itong si Jinwoo, na nakiusap lamang na sumama sa C-Rank Raid kaya pinagbigyan niya. Ganoon ba? Ika na nga lang ni Hwang Dong-soo sabay biglang lumutang sa tabi ni Manager An at sinakal ito, at ano raw akala nito sa kanya, bobo na basta na lamang maniniwala sa istorya nito. Walang ano-ano'y pumagitna na nga ang Guildmaster ng White Tiger Guild at bitawan nga raw ni Hwang Dong-soo ang tauhan niya. Dito nagkainitan na nga ang dalawa na lubos kinabahala ng lahat, hanggang sa magkabila ang suntok na nga ang binitawan ng mga ito, sabay pakita na pinigilan nito ni Boy Pamada, at sinabing siya raw mismo ang makapagsasabi na i-rank lamang si Jinwoo, dahil siya mismo ang nag-re-evaluate dito 2 buwan pa lamang ang nakakalipas. At tungkol naman daw sa kapatid nitong si Hwang Dong-soo ay surveillance team na raw mismo ang nagsabi na ang dahilan ng pagkamatay nito ay Magic Beast. Tinawanan nga lang ito ni Hwang Dong-soo at alam niya naman daw na istorya lamang ito para sa publiko, at sigurado siyang ang anak mayamang bansat ng Eugene Construction ang pumatay sa kapatid niya. Kung yan naman pala ang iniisip mo, ano pa ang kailangan mo kay Jinwoo? Tanong na nga nila dito. Alangan para patayin, ribat na nga nito na nagpatahimik na nga sa kanila. Sabay exit ng Gago at wala nga siyang mapapala since nasa loob pa ng Red Gate sila Jinwoo. Samantala, gulat naman ang nadama ni Kim Chul nang makitang buhay pa ang mga low-rank hunters na kanyang sinawalang bahala, na tila nagkakamping nga lang sa gitna ng delikadong lugar. Bigla na nga itong sumigaw at patay na raw ang mga kasama niya dahil nagkulang sila sa supplies at kagamitan, at sino raw nagtago ng lahat ng ito at iniwan silang nagkadematay-metay. Naglabas na nga ito ng espada at nilusob sila, hanggang sa walang ano-ano'y tumilapo na lamang ito ng batukan ni Jinwoo at to the rescue sa kanila. Dami mong dada abat kami pa sinisi mo sa pagkamatay ng mga kasamahan mo, banat na nga rito ni Jinwoo, sabay na bahala dahil nagdala pa raw talaga ito ng problema sa kanila, at naramdaman ang mga kalabang palihim na sinundan ang bobo. Dito na nga lumutang ang mga Ice Elves kasama ang boss ng mga ito, na siya nang kinausap si Jinwoo at nagtaka kung paano sila naiintindihan nito. Maging ang ating bida ay nagulat, at napaisip na marahil ito sa system niya kaya naiintindihan niya ang salita ng elves. Nandito nga raw sila dahil nais siyang haminin ng isa sa mga Ice Elves niyang alagad at naiiba nga raw siya sa iba at mukhang malakas. Bago pa man matapos magsalita ang boss ay bigla na lamang niyang pinatumba ang nasabing elf, sabay rekta inatake ang boss na agad namang nakaiwas sa kanyang atake. Napangising nga lang ang boss at bakit nagpapanggap daw na tao ang ating bida, o marahil di raw ito aware sa pagkakakilanlan niya, di raw ba nito naririnig ang boses na sinasabihan silang patayin ang mga tao, na lubos pinagtataka raw ng Ice Elves dahil wala silang marinig pagdating dito sa ating bida. Napaisip naman si Jinwoo na marahil parehas ito ng system niya, at since player siya ay di siya saklaw sa utos ng system ng mga Ice Elves. Di nga raw nila kailangang maglaban, ika na nga ng elf boss at sinabing ibigay na lamang niya ang mga tao sa kanila nang matapos na ang lahat. Sino ba talaga kayo? Ribat na nga ni Jinwoo at bakit nilalabanan daw ng mga ito ang mga tao? Sasabihin na nga sana ng boss ngunit tila nagkaroon ng glitch at pinigilan ang paglabas ng impormasyon mula sa boss, sabay ulit ng sinabi nito na lubos kinagulat ni Jinwoo, at ano raw ang nangyayari. Nagalit naman ang mga elves dahil di pumayag si Jinwoo sa offer nila. At talagang plano pa raw ata silang labanan kahit lamang sila sa bilang. Napangising nga lang ang ating bida sabay palabas ng kanyang Shadow Army, na lubos kinagulat ng kanyang mga kasamahan. Ano pa nga ba at di na napigilan ang paghaharap ng dalawang kampo, habang todo takbo naman itong mga kasamahan niya. Nabahala naman si Jinwoo at bagamat natapatan niya ang dami ng kalaban, ay di naman panghabang buhay ang kanyang mana na siyang kapalit ng mga Shadow Army niya. Sabayan pangaraw ng elf boss na ramdam niyang mas malakas daw sa kanya, at kahit ilabas niya raw si Igris ay mukhang mahihirapan parent sila. Dito na nga nagpakilala ang boss na kalaban na si Barca, na siyang nakipagsabayan sa ating bida sa bilis at lakas. Gamit ang mga mage ni Jinwoo ay nagawa na nga nitong makalusot ng bulalakaw spell sa kalaban, habang sa malayo naman ay pinakita ang paggising ni Kim Chul na batid ang gigil sa ating bida. Walang ano-ano'y inatake na nga siya ng dalawa mula sa magkabila ang direksyon,
at nang malapit na ang dalawa sa kanya ay bigla na lamang may pagsabog na naganap, sabay paglutang ng isang panibagong shadow na lubos kinagulat ni Barca. May pa-flashback na nga itong si Jinwoo sa mga nangyari, na tila inasahan na nga raw ang pag-atake ni Kim Chul, dito na nga nito pinalabas si Igris na siyang pumatay kay Kim Chul, at gamit ang arise skill niya ay ginamit na nga ang shadow ni Kim Chul bilang panibagong alagad niya. Iron na nga ang ipinangalan dito ni Jinwoo, bilang kanyang pangmalakasang kalasag, na siya nang hinarap at pinalaban niya sa elf boss na si Barca. Pagkabahala naman ang nadama ng mga kasamahan ni Jinwoo, at ganito raw ba talaga ang labanan ng mga malalakas na hunter, sabay napaisip na nga itong si Song Yi kung nais pa talaga niyang maging hunter. Samantala, pinagtulungan naman na nila Jinwoo at ng kanyang mga shadow si Barca, hampas dito, balibag doon, sadyang may kalakasan din talaga itong si Barca at nasasabayan sila kahit mag-isa lamang ito. Bagamat malakas nga raw ito ayon kay Jinwoo ay di raw ibig sabihin ay ganoon din ang mga alalay nito, sabay pakita na nga na natalo na ng Shadow Army ni Jinwoo ang iba pang Ice Elves na lubos ikinagalit na nga ni Barca. Dahil dito ay nilusob na nga ng boss ang ating bida, nakalaunay na isahan na nga niya gamit ang kanyang pulang punyal, sabay palabas kay Iron na siya nang humawak sa kalaban. Dito na nga Bomb Iron ang pangmalakasang spell ang mga Shadow Mage ni Jinwoo na rektang tumama sa walang kawalang kalaban. Abat nagawa pa nga nitong makawala, ngunit sinundan agad ng atake ni Jinwoo, hanggang sa banatan na nga ng pangmalakasang martilyo ni Iron ayun pisak ang Kuya Elf mo. Sa wakas ay natalo na nga raw ito ng ating bida, sabay natarante ng makita na hindi pera nito tinitigilan ni Iron abat nag-enjoy ng paluin ang kalaban. Kalaw na itumigil na rin ito nang mapagsabihan ni Jinwoo sabay nag-celebrate kasama ang mga Shadow Mages. Happy-happy na nga ang mga kasamahan ng ating bida dahil natalo na nito ang mga kalaban, sabay lutang ng gate since natalo na nila ang boss ng nasabing dungeon. Samantala, di pa rin mawala ang pag-aalala ng Guildmaster na nag-aabang sa kanilang pagbalik, at halos isang linggo na raw ang oras sa loob ng gate. Walang ano-ano'y nagulat na nga lang sila nang magliwanag na ang gate, at naaninag ang paglabas ng mga hunter. Gulat na nga ang nadama ng Guildmaster nang makita na sila lamang ang lumabas sa gate, at hinahanap sila Kim Chul. At paanong ang lower ranks lang daw ang nakabalik? Di na nga nito naitago ang pagkagulat niya at naguguluhan sa kung ano raw ba talaga ang nangyari. Dito na nga nito hinarang si Jinwoo at may mga katanungan daw siya sa ating bida. Binara naman ito ni Jinwoo at pagod na nga raw siya, at ilaan na nga lang daw ng Guildmaster ang mga katanungan nito sa mga guild member nila. Tila nagalit naman ang Guildmaster sa asta ng ating bida, at 6 na raw sa mga miyembro nila ang nawala kaya responsibilidad niyang malaman ang nangyari sa mga ito. Di wow, niligtas ko na nga 2 sa mga miyembro niyo may salamat lang ba kung natanggap sa inyo, banat na nga ni Jinwoo dito na sumupla na nga sa Guildmaster. Agad nag-sorry naman ang Guildmaster habang rekta umalis naman na sila Jinwoo. Sino ba yung lalaking yon? Tinalo pa babaeng may tuyo? Tanong na nga ng Guildmaster kay Heejun. Ayon naman sa dalaga ay ganito na raw ang naging mood nito matapos matalo ang boss ng dungeon, na maging sila ay lubos daw na pinagtataka. Pinagtanggol naman ito ni Manager Ann at baka dahil lang daw sa pagod, tsaka mabait daw ito base sa pagkakakilala niya. Nagulat na nga lang si Manager Ann nang sabihin ng kanilang Guildmaster na gawin lahat para mapunta sa kanilang guild ang ating bida. Samantala, kilig-kilig naman si Song Yi matapos ihatid ni Jinwoo pauwi, at todo nagpakyut na nga sa ating bida. Habang nagdadrive ay pinakita namang tanging ang punyal nga lang daw ni Barca ang nakuha ng ating bida sa dungeon. At ang daming araw niyang pinagdaanan sa nasabing dungeon pero di man lang daw niya nagawang ma-extract ang shadow ni Barca, na lubos nitong kinadismaya. Kinabukasan ay sinundo naman siya ni Jinwoo na todo naka-armor na naman. Sinabay na nga rin nilang sinundo si Song Yi na feeling close na nga kay Jinwoo. Nagkumustahan na nga ang dalawa kung nakatulog daw ba ng maayos kagabi habang iba naman ang pumasok sa isip ni Jinwoo, at iniisip na nagtsaktsakan ang dalawa. Pachuk-chak na nga lang lods ng like at subscribe, salamat. Nga na nga itong si Jinwoo sa mga nakikita at tinanong si Jinwoo kung saan daw ba nanggaling ang mga alagad ng ating bida. Paliwanag naman ni Jinwoo na parte ito ng isa sa mga skills niya, na lubos kinamangha ni Jinwoo. Kalaunan ay nalungkot na nga itong si Boy Rich Kid at maging ultimo sa pangungulekta ng Essence Stones ay naetsapwera na siya, hanggang sa lapitan na nga ito ng isa sa mga Shadow Army ni Jinwoo at tila naawa rin sa binata at pinatulong.
Samantala, somewhere sa kung saan ay pinakita naman ang paglutang ng isang misteryosong lalaki na lubos kinatakutan ng ilang English hunters na nakaharap nito, sa kabila ng pagpapaliwanag nito na tao lamang siya at nais makauwi. Balik naman kila Jinwoo kung saan kainuman na nga si Boy Rich Kid, bilang selebrasyon at natapos na nga nila ang 19 na raids as per usapan nila ni Boy Yayamanan. Todo pasasalamat na nga ang binata sa tulong na naibigay ni Jinwoo. At susunod nga raw dito ay kukuha na siya ng written exam sa Hunter Association nang makuha na niya ng Guildmaster license niya. Drama mode na nga si Kuya Mo, dala na rin ang alak na ininom nito, at sinabing mas naging kuya niya pa si Jinwoo kumpara sa tunay niyang kuya. Bukod sa niligtas daw siya ni Jinwoo dati ay grabe pa raw ang tulong nito sa kanya magpahanggang ngayon, at sana nga raw ay siya na lamang ang naging kuya niya. Di simula ngayon ituturing na kitang nakababatang kapatid. Ika na nga ni Jinwoo sa nagmo-moment na binata na lubos na nga nitong kinatuwa. Samantala, pinakita namang nakagapos na ang misteryosong lalaki kanina, sa pangangalaga ng isang dayuhang asosasyon. Foreign hunter nga raw itong long hair na lalaki ayon sa kwento nito at nakulong sa loob ng isang gate ng halos 10 taon. Dito na nga raw ito nakakita ng exit at napadpad sa Amerika. Since hirap daw itong mag-English ay hinihintay nila ang interpreter dahil baka raw isa itong humanoid magic beast, ika na nga ng mga lalaki. Bilang pagpapasiguro ay isang S-rank hunter nga raw ang nerequest nilang pumunta, sa katauhan ng kapwa Koreano nitong si Hwang Dongso. Nalaman na ba nila pangalan niya? Tanong na nga ng isa sa mga ito, ayon naman sa kasama nitong lalaki ay Ilwansang daw ang pangalan nito, abat kaapelido pa nga ng bida nating si Jinwoo. Samantala, balik ulit sa bida natin, kung saan nagpaalam ito sa kapatid niya na mawawala raw siya ng halos 1 linggo. Sana all busy, pang-aasar na nga ng dalaga hanggang sa ipakita na bumalik si Jinwoo sa nakaraang dungeon na hindi niya natapos, kung saan nakaharap niya ang 3 ulo na Cerberus noong mga level 20 pa lamang siya, at ngayon triple na raw nito ang level niya kaya siguro naman daw madad-alien na siyang tahakin ang dungeon. Isang notification na nga ang agad sa malubong sa kanya, na naglalaman ng isang quest, kung saan para ma-clear niya, ay kakailanganin niya raw na makakolekta ng 10,000 Demon Souls na lubos kinagulat ni Jinwoo at napakarami naman daw masyado. Di naman nagpatinag ang ating bida pagkat malinaw daw ang pinunta niya rito, at yun nga ay ang makuha ang Elixir of Life. Samantala, matagumpay namang nakuha na ni Jinwoo ang kanyang Guildmaster license, na siya na nga nitong prenisente sa kanyang airpat para pamahalaan ang guild ng kanilang kumpanya. Bagamat nakalaan na ito sa kanyang kuya na inaasikaso rin ito, ay kontra nga rito si Jinwoo at lubha raw risky ang plano ng kanyang kuya. Dito na nga nagulat si Jinwoo nang malaman na all this time alam lahat ng kanyang airpat ang tungkol sa ating bida, mula sa double dungeon na napaglampasan nito. Hanggang sa kamakailan pa lamang na Red Gate incident, kung saan alam ng tatay niyang si Jinwoo ang nagligtas sa kanilang lahat. At kaya nga raw nakuha nitong anak niya ang Guildmaster license nito ay dahil din sa tulong ni Jinwoo. Bagamat bistado na sa kanyang mga ginawa itong binata ay mariin pero nitong pinaglaban ang kagustuhan niyang patakbuhin ang Eugene Guild, na kalaunan ay pinagbigyan na rin ng kanyang airpat, ngunit sa kondisyon nga lang daw na makuha nila at mask out si Jinwoo, at hindi mapunta sa ibang guild. Agad umoo naman dito si Jinwoo na siya nang nagpangiti sa airpat nito. Samantala, nagpatuloy naman sa pagtahak ng dungeon itong bida natin, nakalaw na inapagod ng maglakad at napakalawak daw ng lugar. Dito na nga niya nilabas ang shadow ng leader ng mga Ice Bears, bilang kanyang sasakyan, sabay namang ng basic pagbabanggain lamang ang demons sa kanilang daan kaya naman kalaunan ay pinangalanan niyang tank. Sa unti-unting pag-akyat ni Jinwoo sa bawat palapag ng dungeon ay napansin nga ng ating bida ang unti-unting paglakas ng mga demons na kanyang nakakaharap, at since ang pagpatay sa mga ito ang daan para makatawid siya sa susunod na palapag ay siya ring pagtaas ng kanyang antas, pati na ng kanyang skills kaya win-win situation nga raw para sa ating bida. Medyo nakadepende nga lang daw sa supplies niya kung tatagal at makakasabay sa progress niya, pati na ng oras na siya niya raw kalaban bukod pa sa mga halimaw. Kain dito, laban doon, hanggang sa wakas ay nakolekta at nakumpleto na nga niya ang 10,000 Demon Souls na requirement ng kanyang quest. Mula unang palapag kanina ay nakaabot na nga si Jinwoo sa pang-50 palapag ng dungeon, kung saan isang matabang demon ang bumungad sa kanya na may pulang pangalan na siya niyang kinabahala. Wala naman ng sinayang na oras pa si Jinwoo at pinalusob na ang kanyang Shadow Army sa mga kalaban,
habang nagtataka at bakit tila wala raw ginagawa ang matabang boss at tumatambay lamang sa trono nito. Walang ano-ano'y nagulat na nga lang si Jinwoo sa liksi ng matabang demon boss, na bigla na lamang nawala sa kanyang paningin, at inatake sila. Agad namang nakaiwas ang ating bida sabay bitaw ng pangmalakasang suntok na nagpatilapon sa nasabing kalaban, na lubos kinamangha ni Jinwoo at ganito na pala ang taglay niyang lakas. Dahil sa ataking binira ni Jinwoo ay nag-activate na nga ang rage mode ng kalabang boss, parehas nga raw sa Cerberus na nakalaban niya kamakailan, kaya naman agad napadepensa at kinailangan ng kalasag ni Iron. Sunod-sunod na atake na nga ang ibinira ng kalaban sa kanya na di man lang siya binibigyan ng tsansang makarebat, at kahit makalusot man nga raw siya ay tila nababasa nito ang galaw niya na lubos kinabahala ng ating bida. Wala rin daw siyang makitang kahinaan sa kaharap na boss maliban sa mapupulang mata nito, na malabong mat-target niya dahil sa taglay na liksi ng kalaban. Takbo-takbo nga lang ang naging diskarte ni Jinwoo habang nag-iisip ng paraan para matalo ang demon boss, hanggang sa makakita na nga ito ng isang tagilid na building na siya nitong rekta pinuntahan at pinasunod ang matabang kalaban. Sa bigat ng kalaban ay sumalad dito pababa ng nasabing building, habang si Jinwoo naman ay sinamantala ito at bumwelo mula sa taas, sabay labas ng kanyang pulang punyal at rekta binira sa katawan ng na-corner na kalaban, na siya na nga niyang natalo sa proseso, at nag-drop ng items. Samantala, nakarating naman na si Hwang Dongsu sa Amerika kung saan siya nilang pinakausap sa misteryosong lalaki. Pilit iginigiit na nga nitong Magic Beast daw ang lalaki na marunong magsalita, na siya namang kinokontra ng lalaki at tao nga raw siya kahit magpadanay pa sila. Wala akong pakialam, ika naman ni Hwang Dongsu rito at tila pinagbabalingan lamang ng inis ang lalaki dahil sa di niya nakita si Jinwoo sa Korea at pinatawag nga dito ng madalian. Gaano na ba kalawak ang alam ng mga tao tungkol sa mga gate at Magic Beast? Tanong na nga ng lalaki na lubos kinabuisit ni Dongsu at ano raw ba ang pinapanto nito? Ayon naman sa lalaki ay dulo lamang daw ito ng isang dambuhalang iceberg, lahat ng nalalaman ng tao sa gates at iba pa, at ang kapangyarihang kayang magwasak at tumapos ng mundo ay nagising na. Dagdag pa nga nito na nandirito raw siya para pigilan ito, na lubos kinabuisit na naman ni Dongsu. At di raw ba alam ng lalaki kung gaano kadami ang mga hunter sa buong mundo para mabahala sa ganitong mga bagay. Ayon naman sa lalaki ay kahit pagsamasamahin pa raw lahat ng mga ito ay wala itong pan-apat sa bantang dala ng sinasabi niya. Deadma nga lang dito si Dongsu at talagang ayaw maniwala sa sinasabi ng lalaki, na binanatan pa nga ito sa pagkakaroon ng pangalan sa kabila ng pagiging Magic Beast, at talagang may asawa at anak pa raw na ganap. Walang ano-ano'y bigla na lamang natahimik si Dongsu nang malaman ang pangalan ng anak nitong kausap niya, na lubos pinagtaka na nga ng lalaki at bakit tila gusto raw nitong pumatay nang wala sa oras. Jinwoo na nga ang pangalan ng anak nito na siyang trigger na naman sa baliw na hunter, at sisiguraduhin niya raw na patay ang anak niya kahit ano ang mangyari, at magkita na nga lang daw sila sa kabilang mundo. Kalaunan ay pinakita na nga lang na wasak na ang lugar, kung saan lubos kinagulat ng lahat pagkat mas malala pa raw sana ang damage na nangyari dito kung nagkataon pagkat mga S-rank ang naglaban, ngunit sa bilis na raw ng mga pangyayari, pati na ng pagkatalo ni Hwang Dongsu at mukhang binasek lamang ng airpat ni Jinwoo ay ganito lamang ang kinahinatnan ng lugar na ito. Kung gaano kabilis na talo si Hwang Dongsu ay ganoon din kabilis na talo ni Jinwoo ang boss ng ika-75 na palapag, kung saan nag-drop ng kwintas na skeleton habang hikaw naman daw sa matabang boss kanina ng 50th floor. Isa na nga lang daw ang kulang at mabubuo na niya ang set, na nangangahulugang may isa pang boss siyang makakaharap. Bukod pa rito ay nakuha niya rin ang isang pulang bowl ang kristal na ibibigay niya raw sa shadow mages niya, at isang random box na naglalaman ng isang panibagong susi sa di pa alam na dungeon. Kasabay ng set items kanina ay ang ingredients ng Elixir of Life na siyang target ni Jinwoo para sa may sakit niyang nanay, na kulang na nga lang daw ng isa at sisiguraduhin niyang makukuha niya sa susunod na pagbalik niya rito. Bago yan ay pal-like at subscribe naman mga lods, hihi, salamat.